Mayong buntag ka natong tanan mga kaigsuunan ug sa ato mga suking tigpaminaw sa ato nga radio station dinhi sa Bais 98.5 ug sa ato mga nagasubaybay, good morning. Welcome sa ato nga programa ang Buhing Kamatuoran 101. So this morning atong padayonon paghisgot ang 8 steps how Jesus Christ create his disciples or how he make disciples. So we're on number 6. Gisgutan na to ang 1 selection and number 2 association. He associated them, then consecration, impartation, and then sunod demonstration. Then this morning atong pagahisgutan ang delegation o supervision hantod sa mahuman sa 8. After disciples watch him, he let them try. He gave them responsibility and authority. So, kung atong lantawon, si Jesus Christ, gahatag siya sang responsibility mao ang pagsangyaw o pangdisipulo. Ato ka na makita in Matthew 28 verse, mag-start ada sa verse 18 aron mas maklaro sa atong hunahuna. Ingon nga nakahibaw na ta niining bersikuloha, most of us, di lang most of us no, siguro all of us sa mga higala dinhi sa social media. So I know nga siguro the rest of you mga Kristohanon man. In verse 18, then Jesus approached them and told them, all authority in heaven and on earth, take note ha, has been given to me, to Jesus Christ. So nasay authority. Ang authority nga nga naa niya, verse 19, gipasa niya. Ingon siya diha, go, make, gingon diha no, gingon din sa pulong sa Ginoong Dios, teach all nations. Go, pagpanglakaw kamo, pangita kamo, pagsangyaw kamo sa pulong sa Ginoo. Then next process, teach all nations. Pagkahuman, baptize. Nganong importante ang baptism? Tungod kay Jesus Christ demonstrate it also in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Pagkahuman diha sa teach and baptize, in verse 20, muna dili na to makalimtan o dili na to madinay. Teach them to observe all things. So, to observe all things, Jesus Christ is talking about what He told or He speak ngadto sa mga Pariseo concerning the Old Testament until sa New Testament. It means the completion of the Bible. Na kung atong lantawon din hiron, si Jesus Christ, wala siya gahatag og bag-o, kundi gahatag siya unsa ang naana, unsa ang nasulat na. So ang discipleship day is the idea of Jesus Christ. Tungod kay iyahana mismo. Siya mismo gauna ana. So munang gidelegate niya ang trabaho, gitagaan niya responsibility, go, ang lakaw mo. O panudlo sa pulong sa Ginoo. Now, kung kita Kristohanon ta, unya, tama na ta sa going, wala tay making, urag lisod na, urag questionable kayo kung dili ta mangimparte sa buluhaton. Kung ang leader lang sa church mo'y mo sangyaw, mo'y mo lakaw, mo'y mo tudlo, urag atong gibaliwala ang kasuguanan ni Jesucristo. Ang pag-delegate ni Jesucristo
ang pagdiligar ni Jesucristo sa trabaho. In verse 7, supervision. He checked on them and had them report on their experience. In Luke 10:17, the 72 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. So, naghimo sila og pagpakisayod. So, muna naga-supervise si Jesus Christ. And last one, di lang delegation, supervision. Verse 8, reproduction. Are those being rich or discipling others? Ang uban ba, gapang reach out pagyud sa uban? Pagkahuman sila na luwas, nagapang sangya pa pud sila? Or wala? Ang habit ang masuban, kay ako man yung post. Ang ako masuban ba kay daghan tag madungog karon nga mga mission conference. Labi na hapit na pud ang September, I think September, October. Hapit na pud ang mga mission month, mission conferences, makadungog ka bisan asa. But you can never heard about discipleship conference. Siguro sa uban nga mga grupo na pero kita nga mga, let's say, who hold the doctrine purely, kung sa kuan pa na without any spot, dili malutsan og pangutana. Pero wala taga pang debate man, wala man taga pagarbo sa ato nga doktrina nga mao ni makigdebate gyud ta kay kita gyud mao ni sakto. We hold it with integrity sa mao nga doktrina na to. Pero ang subo ba is we're kind of biased sometimes. Ang discipleship is not the idea of a pastor. It's the idea of Jesus Christ. So, unta pagkahuman sa mission conference, mo follow unta ang discipleship conference. So kung let's say October ang mission conference, November unta maunta na pud ang discipleship conference. Pagkahuman sa mission conference, pagkahuman sila gitudloan sa pagpanglakaw, i-challenge pud unta ang mga kaigsuunan, ang mga planters, ang mga leaders, influencers sa pulong sa Ginoo to disciple, to make disciples. Pero I don't know kung saan ako na madungog. Moabot yun ang panahon na siguro basin og wala nako, o basin og tigulang nako, basin sa mga next generations ma-realize na. Siguro karon dili pa ni ma-realize. Pero I'm hoping nga diin kining akong ginasulti na there should be discipleship conference worldwide kung pwede nationwide na siya nga bahin nga diin i-focus ang pagpangsangyaw o pang-disciple, kuhaon ng mga pang-dinautay. Kay dili na makatubo sometimes ang mga leader gadaot sa pikas leader nya madunggan sa mga Kristohanon, maglisod sila tubo na sila ilahi nga panghuna-huna. Instead nga tudloan na sila unsaon nga mo grow, unsaon sila nga mo disciple na pud sa uban, anang abahin. Munang giingon sa pulong sa Ginoo, go and teach all nations. Kanang go diha munang gi literal gid sa uban nga tagduha-duha gyud. Di gid pwede tulo-tulo. Unya lakaw di gid pod pwede magmotor. Dapat baktas ra gyud. Di pod pwede magbike.
kay lakaw man. So muna ilahang pagpagsabot. Pero ang point is, as you share the word of God in your Jerusalem, in your area, hantod nga maabtan asa kaabot sa Pilipinas or sa kalibutan, make disciples. Tudluan na pod nimo sila, dili dain nimo pasagdan. That's the point, ha. Dili dain nimo sila biyaan. Imo dain na pod silang paluapon aron nga na pod sila motubo ug mo disciple, mo reach out na pod sa uban. So muni siya ang 8th step nga gitudlo ni Jesus Christ in creating disciples. Muni ang principle ni Jesus Christ: selection, association, consecration, impartation, demonstration, delegation, supervision, and reproduction. Ginoo, magapanalangin nato, muni siya ang master plan of evangelism. God bless us.